PIN code, sir. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Karumaldumal ang sinapit ng 7 panadero na pinatay sa saksak habang natutulog sa pinapasukang bakery sa Antipolo City sa Rizal. Ang suspect, kanilang amo, depensa niya, pinagbantaan umano siyang papatayin kaya inunahang itumba ang mga tauhan. Sumuko ang suspect pero hindi kumbinsido ang pulisya sa pahayag ng suspect. Nakatutok si Mark Salazar. Bago mag-alas 8 ng umaga, pinatulog niya lahat sila. So ilan to ilan? 2, 4. May dalawa pa sir sa loob ng kwarto. Pito lahat na sir. Anim lang dito. Yung isa sir nandun sa ambulansya. tumambad sa mga pulis ang karumal-dumal na massacre sa isang panaderya sa Kupang Antipolo City sa Rizal. 7 kalalakihang duguan sa saksak at wala ng buhay. 2 sa kanila mga minor de edad. There was somebody calling for help since 11 p.m. Pero nobody heeded. So nung umaga na lang nakarating sa mga sitio chairmans and yung rescue. Kaya naabutan pa nila na may hininga pa yon hanggang sa doon na mabawian ng buhay doon sa rescue, ambulance. Puro panadero ang mga biktima at amo nila mismo ang pumatay sa kanila. Personal na sumuko sa Camp Crame ang suspect kaya naaresto siya bandang alas 9 ng umaga. Ako po yung sumaksak sa kasama ko sa trabaho. Ilan yung sinaksak? 7. Okay, so ikaw na-arrest ko, Bogart, na sa salang panagsak sa iyong mga kasamahan. Patay siya. Patay sa iyong mga kasamahan. Kasi wala naman ako mapuntahan, sir. Kung maglayas naman ako, ganun din naman, mahuhuli ako. Kaya sumuko na lang ako. Pag alis ko doon sa gawaan, pumunta na ako dito sa Crame. Ayon sa suspect, kasosyo niya ang isa sa mga biktima na kanyang master baker. Gusto umano nitong solohin ang bakery. Pinagbantaan kasi nila ako, narinig ko kasi na papatayin nila ako gamit yung unan. Para pagdating ng asawa ko bukas, papalabasin nila na binangungot ako. Narinig ko, nag-uusap kasi sila. 2 kasi magkasosyo sa bakery. Tapos yung mga trabahante namin, halos na mag-anak niya. Kumbaga, pinagkaisahan nila ako. Kung mapatay ako, siyempre sa kanya na mapupunta yung business namin. Kaya inunahan ko na sila. Birthday kahapon ng suspect kaya nagpainom siya sa mga tauhan. Pero kinutuban daw siya na itutumba na siya ng mga kasama sa oras na malasing at makatulog. Kaya pagkatapos ng inuman, lights out, isinagawa niya na ang massacre. Lahat sila, nakasugod sila sa akin, lumaban sila sa akin. Kaso lang, wala silang kutsilyo kasi ako lang yung may kutsilyo. Hindi naman sila makatama, sir, kasi madilim, walang ilaw. Lumalapit sila sa akin, sir, niyayakap nila ako. Siyempre ako yung makasaksak. Hindi kumbinsido ang pulisya sa kwento ng suspect dahil sa masyadong malalim na galit para sa umano'y mababaw na dahilan. At paanong 7 ang kalaban pero niwala siyang galos? Hindi kami makukontento doon na siya lang yung salarin. Possibly, may mga kasamahan din siya. So, titingnan din natin yung anggulong yun. Hindi lang tayo makontento dun sa version mismo ng suspect, kundi kung ano yung masasabi ng mga ebidensya na magagather natin. Isinailalim na sa autopsy ang 7 biktima habang ang pulisya ay gumagalugad ng CCTV videos na pwedeng makatulong sa investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nahaharap sa patong-patong na reklamo at nanganganib pang matanggal sa serbisyo ang isang pulis sa persahang umanong pumasok sa isang bahay at nanakit ng ilang sibilyan sa Quezon City. Ang insidente naging mitsari sa pagkakaalis sa pwesto ng hepe ng Quezon City Police District. Nakatutok si June Veneracion. Anong warat? Yung mga pulis na ginawa niya ng kwento eh. Puwersahan umunong pinasok ni Police Staff Sergeant Colonel Jordan Marzan ang bahay na ito sa barangay Damayan, Quezon City, bandang 1:00 ng madaling araw kahapon. Lasing po kayo, kuya? Hindi ako, kung papanig ako dito, lasing ba ako? Amoy alak ka po. Hindi ako amoy alak.
Ang amoy alak, yung mga kasamahan ko. Nung una'y hinahanap ng pulis ang isang Dimple na tsuhin ng mga bata na nasa bahay. Ipinagkakalat umano kasi ni Dimple na sangkot ang pulis sa droga. Kuya! Bakit ka pa nananakit? Kuya! Hindi ako nananakit. Kaya mo ano, kuya? Hindi po yung damay lola ko. Kuya, wait lang, kuya! Ano ba? Sabi ng isa sa mga biktima, sinaktan daw sila ng pulis, kabilang ang kanilang lola. Ay, wait lang, Nay, may balik. May kasalanan dito. Kuya, wag mo kami. Ay, Yung kapatid ko po, hinigaan niya na lang po sa kama, tapos tinuod niya po yung gamit sa dibdib dito po. Tapos yung, ayun nga po, hanggang sa hindi na po makayong kapatid ko, ang ginawa ko po, tinalunan ko siya payakap po. Nagpuwersa po siya para tumalsik po ako. Kahapon rin mag-aalas 6 ng gabi, inaresto ang suspect na mga kapwa niya pulis. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang suspect, kabilang ang paglabag sa Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, slight physical injuries, at grave threat. Namin yung panig mo, sir. Hindi po, sir. Sir, sa inyo lang. Oo, sir. Ba't ka daw nag-trespass ng ganun, sir? Oo nga. Sinaktan mo daw yung mga bata, sir, sa kayong lola. Bukod sa kasong kriminal, nanganganib din na matanggal sa serbisyo ang pulis. Gusto naming ipabatid na walang puwang ang pang-aabuso sa aming hanay. Humingi na raw ng tawad ang pulis sa mga biktima. Tama nang inamin naman ng tao na nagkamali po siya. Hindi ko po siya nililinis dito dahil alam po natin ang mali ay mali. Pero wag po tayo masyadong mapanghusga. Kasunod ng insidente ay nirelieve sa pwesto si Quezon City Police District Chief Brigadier General Melesio Buslig. Inirelieve po natin si District Director because of course as I see it, hindi niyo po ini-report sa akin kaagad yung pangyayari. Nalaman ko ito dun sa mismong station commander. Bukod dyan, nasangkot din umano ang mga pulis Quezon City sa pag-escort sa isang babaeng inmate papunta sa isang hotel noong Biyernes Santo. Accordingly, pumunta po doon para po i-meet yung family. Meron pong pulis tayo na sumama po doon sa hotel. Last Friday, naibalik din po. Dahil sa uling insidente naman, ay inalis din sa pwesto ang hepe ng SIDU na si Police Major Dondon Llapitan at dalawang niyang tauhan. Sinusubukan pang makuha ang panig ng mga pulis na inalis sa pwesto. Nasa restrictive custody na raw ngayon ang 3 pulis na naalis sa kanilang pwesto habang isinasailalim sila sa investigasyon para malaman kung ano yung mga posibleng nalang pananagutan dahil sa nangyaring insidente noong Biyernes Santo. Posibleng maharap sila sa kasong kriminal at administratibo na maaari nilang ikadismiss. Na hindi naman authorized dapat na it's only the court who can give court order para ilabas siya. So that's a grave violation talaga. Iniimbestigahan din kung may nabayaran at kung ngayon lang may inmate na nakalabas ng walang utos ng korte. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Bagamat hindi pa bukas sa publiko, nasulyapan na sa Vatican ang mga labi ni Pope Francis sa pamamagitan ng isang video ng pagbabasbas dito. Maki-update po tayo sa sitwasyon sa Vatican City at naroon live si GMA News stringer Andy Peñafuerte. Andy, kahapon maraming Katoliko ang nagpunta nga sa St. Peter's Square kasunod ng anunsyo ng pagpanaw nga ni Pope Francis. Kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Vicky, sa ngayon, halos trumiple na ang bilang ng mga tao na pumupunta dito sa harapan natin ngayon, kung saan tayo nakatayo, papunta ng square, punong-puno na ng mga tao. May mga turista, may mga kasama natin sa media, at may mga nakikidalang pati. Vicky? Andy, may mga kababayan ba tayong nag-abang na masilayan ang mga labi ng Santo Papa? Vicky, sa ating pag-intot dito sa Vatican City at dito sa St. Peter's Square, meron tayong mga kababayang tulad kanina sa paghahanda natin, meron tayong mga grupo ng mga Pilipino, aabot sila sa 20. Meron silang daladalang cruise at naglakad sila mula doon sa entrance ng sa avenue
ng St. Peter's Basilica, St. Peter's Square, papunta dito sa St. Peter's Basilica sa ating likuran. At kanina rin, meron tayong mga nakausap na mga Pilipino na maagang dumating dito at sinabi nila na dahil kahapon lang daw nangyari yung pagpanaw ni Pope Francis, nagulat din sila. Pero sa ngayon, naghahanda rin sila ng mga aktibidad kaugnay sa pagdadalamhati at pakikiramay dito sa libing ni Pope Francis. Andy, ngayong araw inaasahan yung unang congregation ng mga kardinal. Nakita niyo na ba na nagsidatingan ang mga kardinal mula sa iba't ibang lugar, Andy? Hindi kanina madaling araw tayo dumating doon. Alas 5 ng umaga tayo dumating dito. At nag-iikot na tayo dito sa loob sa St. Peter's Square. Wala pa tayong nakita mga cardinal na dumating. Pero ayon sa Vatican, aabot na sa 6 na pong mga cardinal ang narito na at nagtitipon sa Synod Hall para sa unang congregation ng College of Cardinals. Yan pa rin ang tinututukan natin ngayon yung mga updates tungkol dyan. Yes. Andy, nakabisita ka kanina sa Casa Santa Marta na pinili ng tirahan ni Pope Francis at kung saan din siya pumanaw. Nilock na yan ng mga taga-Vatican pero may impormasyon ka ba kung anong mangyayari sa mga iniwang gamit ng Santo Papa dyan nga? Vicky, nagkaroon tayo ng pagkakataon para makalapit doon sa entrance ng Casa Santa Marta kung saan pumanaw kahapon si Pope Francis. Okay. Pinayagan tayo na kumuha ng footage sa harapan ng entrance. At sinubukan natin magtanong kung ano yung mga, kung pwede pa tayo makapasok sa loob para makita rin natin kung ano yung mga paghahanda. Sa ngayon, ang sinabi nila ay pribadong lugar daw kasi itong Casa Santa Marta. Kaya hindi pa tayo nakakuha hindi tayo pinayagan na makapasok doon. Sa ngayon, inaalam din natin kung ano mangyari doon sa mga naiiwang gamit ni Pope Francis. Pero dahil nga sinelyuhan na ang kanyang kwarto doon sa Casa Santa Marta, pati doon sa Apostolic Palace, inaasahan natin na magbibigay rin ng mga pahayag ang Vatican tungkol dito. So yan ang inaantabayan natin sa mga susunod na sandali. Andy, may mga nagpupunta ba riyan sa Casa Santa Marta at nagbabakasakali tulad mo naman silayan ang mga labi ni Pope Francis? Sa ngayon, yun ang ating inaalam na sa mga Pilipino na nakausap natin kanina kasi mabilis silang dumating at nagmarcha, dala-dala nga itong krus. So, alam natin sa kanila kung sila ba ay magbabantay o magbibigyan gabi dito sa Vatican. Pero sa ating pag-iikot kaninang umaga, may mga nakita tayong mga media na nakaantabay at nagre-report. Dumating yung karamihan sa alas 6 ng umaga. So, inaasahan natin mga nakikidalamhati dahil alam na bukas maaaring makita ang labi ng Santo Papa. Okay. Andy, nabisita mo rin kanina yung Santa Maria Maggiore Basilica o Basilica of St. Mary Major sa Central Rome kung saan ililibing nga si Pope Francis. May mga ginagawa na bang paghahanda roon lalo't sa Sabado na ililibing si Pope Francis? Vicky, nung nagtatanong tayo sa security kanina doon sa Basilica of St. Mary Major, hindi pinapayagan yung media na makapasok doon sa loob ng kapilya, pero pinapayagan yung mga turista na makapasok kasi sa ngayon open pa rin sa mga turista itong itong basilika. Sa labas naman ng basilika, meron na mga barikadang nakahanda at meron na rin mga tent na kung saan meron mga security checkpoint para tingnan yung mga gamit ng mga turista na papasok doon sa loob ng basilika. Alright. Maraming salamat sa iyo, GMA News Stringer Andy Peñafuerte. Pinagpapaliwanag ng COMELEC si Senatorial Candidate Camille Villar kaugnay ng dinaluhang event na mayroong paraffol. Inaalam ng komisyon kung vote buying ito. Pero sabi ng kampo ni Villar, nangyari ito bago ang campaign period. Nakatutok si Maki Pulido.
Natanggap kahapon ng Commission on Elections ang link sa uploaded video na ito sa Facebook. Dito makikita si Las Piñas Representative Camille Villar sa isang event sa Imus, Cavite, kung saan may ipinamimigay umanong mga premyo sa isang paraffol. Dahil tumatakbo bilang senador si Villar, inisyuhan siya ng show cause order ng COMELEC Committee on Kontrabigay para sa posibleng vote buying. Tinitingnan lang natin na baka may instance, may masasakop ito sa vote buying kasi yun na nga, may nag-abot ng pera, may tumatanggap ng pera doon mismo sa okasyon na yon. Si Villar ang unang national candidate na inisyuhan ng COMELEC ng show cause order. Hindi nagpakilala ang nagpadala ng video link na ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, ang focus ng investigasyon ay kung kailan talaga nangyari ang event at kung pasok ito sa national campaign period na nagsimula noong February 11. Ang video ipinost sa Facebook noong February 12. Titingnan din namin kung kailan ito. Baka naman nangyari ito December pa, nangyari ito before the campaign period, so walang liability. Binigyan si Villar ng 3 araw para magsumite ng paliwanag. Ang kampo ni Villar nagpadala ng link sa isang post ng isang kumpanya ni Villar na nag-iimbita sa isang event na may petsang February 9. Ayon sa kampo, yan ang event na kini-question ngayon ng COMELEC. Sa isa ring pahayag, sinabi ni Congresswoman Villar na nangyari nga daw ang event na tinukoy sa show cause order noong February 9 bago ang simula ng campaign period. Mariin niyang itinanggi ang anumang alegasyon ng vote buying o pagsasagawa ng anumang election offense. Kumpiyansa daw siyang makikita ng COMELEC na mali ang alegasyon laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Walang taka sa pulisya ang umano'y gun runner sa Cavite na itinimbre ng isang informante. Arestado siya at naulihan ng matataas na kalibre ng baril at mga bala. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pagdating sa lugar na ito sa Bacoor, Cavite, dahan-dahan na tinungo ng Calabarzon Police ang target na bahay. Nasa kote sa loob ang umano'y gun runner na pakay ng operasyon. Bumungad sa mga operatiba ang iba't ibang klase ng baril at mga bala na dapat daw ay ibibenta ng suspect. Nagmula sa isang tip sa isang informante ang trabaho na nauwi sa raid. Merong AR-15 o kung yung tinatawag na M16, saka meron tayong parang submachine gun na 9mm. Pwedeng gamitin ito sa krimen dahil nga unang-una is na-check natin sa FEO, sa firearms, na unregistered itong mga firearms na ito. In relation naman sa election, pwedeng gagamitin din ito. Pwedeng gamitin nila para manakot sa mga botante natin. And of course, para takutin yung ibang mga kandidato. Sa kabuuan, na-recover sa kanya ang 8 baril. 6 dito, pawang mga matataas na kalibre ng armas. Sinisikap pa rin namin makuha ng panig ang inaresto na nakakulong sa Bacoor. Ongoing yung ballistic nitong mga firearms na ito para malaman natin kung itong mga firearms na ito nagamit dun sa mga previous na krimen, not only here in Calabarzon pero dito sa buong Pilipinas. Inaalam ngayon ng PNP kung sino ang source ng naturang mga loose firearms at kung nagamit na ba mga ito sa mga nakaraang krimen. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nakalagak ang mga labi ni Pope Francis sa isang simpleng kahoy na kabaong na isa lang sa mga habili ng Santo Papa para masigurong payak ang kanyang burol at paglilibingan. Nakatutok si Ian Cruz. Alinsunod sa kanyang habilin, inilagak ang labi ni Pope Francis sa isang simpleng kabaong na gawa sa kahoy. Malayo yan sa tradisyon ng mga nauna sa kanya na inilagay sa kabaong na gawa sa cypress, lead at oak. Dinasalan at binasbasa na ang labi na nasa chapel ng Casa Santa Marta kung saan siya nanirahan ng 12 taon. Hindi pa ito bukas sa publiko bagamat inaasahan ding payak ang mismong burol gaya ng nais ng Santo Papa. Bilin niya, simple at walang partikular na dekorasyon sa kanyang libingan basta't may nakasulat na Franciscus. At kung karamihan sa mga naunang Santo Papa ay inilibing sa St. Peter's Basilica sa Vatican, si Pope Francis piniling mahimlay sa Basilica of St. Mary Major sa Roma
dahil sa kanyang matinding debosyon sa Birheng Maria. Sa simbahang ito, pinipiling magdasal ng Santo Papa bago umalis at tuwing babalik sa kanyang apostolic journey. Bumisita rin dito ang Santo Papa nang makabalik ng Vatican matapos ang mahigit 5 linggo niyang pakikipaglaban sa double pneumonia. Siya ang magiging unang Santo Papang ililibing sa labas ng Vatican matapos ang mahigit 1 siglo. Sabi ng Vatican, bukas alas 9 ng umaga, oras doon, nakatakdang dalhin ang mga labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica kung saan siya mananatili hanggang sa araw ng kanyang libing sa Sabado. Sa inilabas din nilang medical report, nakasaad na dahil sa stroke na sinundan ng comatose at irreversible cardiovascular collapse, kaya nasawi si Pope Francis. Nakalagay rin sa report ang kanyang medical history, kabilang ang double pneumonia, arterial hypertension at diabetes type 2. Bilang marka ng pagpanaw ng Santo Papa, pinatunog ang kampanang yan ng St. Peter's Square sa Vatican, kasabay ang patuloy na pagdagsa ng libo-libong Katolikong nagluluksa, na emosyonal, na nagdasal at nagrosaryo at naghandog ng masigabong palakpakan bilang pagpupugay sa yumaong Santo Papa. Gumulong din ang ilan sa pinakamatatandang tradisyon ng Vatican, kabilang ang pagsasagawa ng Rite of the Ascertainment of Death ng Santo Papa na pinangunahan ng Camerlengo na si Kevin Cardinal Farrell. Sinira rin ang kanyang fisherman's ring at lead seal para masigurong hindi na magagamit ng iba. Maging ang pintuan ng papal apartment sa Apostolic Palace, sinelyuhan, pati na ang pintuan ng apartment sa Casa Santa Marta kung saan tumira ang Santo Papa. Sa Sabado, alas 10 ng umaga oras sa Vatican, isasagawa ang funeral mass para kay Pope Francis sa St. Peter's Square. Matapos niya na idadalhin ang kanyang mga labi sa kanyang magiging huling himlayan sa Basilica of St. Mary Major. Sa araw ding yan mag-uumpisa ang Novediales o 9 na araw na pagluluksa para sa yumaong Santo Papa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Matapos ang kanyang injury, halos back to normal na ang work routine ni Ruru Madrid sa set ng Lolong Pangil ng Maynila. Alamin din natin ang mga susunod pang pasabog sa serye sa chika ni Lars Santiago. Nakakalakad na ng maayos kaya hindi na gumagamit ng wheelchair at hindi na rin nakasaklay si Ruru Madrid sa set ng Lolong Pangil ng Maynila. Natuwa nga raw ang doktor ni Ruru dahil sa mabilis niyang recovery. Nagulat din po siya actually na sobrang bilis po ng healing, but syempre sabi niya wag ka pa rin magsa-stunts na magiging delikado at baka posibleng bumalik yung injury. So sabi niya give it at least ipahinga mo tong linggo na to, tapos try natin mag-MRI ulit kung healed na siya. Mabibigyan ako ng clearance. Kung pahinga si Ruru, si Rusial Pangilinan naman ang napasabak sa intense action. Thankful ako na ganun sila kaalaga sa amin. May medic naman tayo na nag-check kung okay ako bago ako umuwi ng bahay. And then kinabukasan, chine-check pa rin nila ako kung kamusta ako. Sobrang kinaaaliwan naman ang karakter ni Sparkle child star Nathaniel James bilang ang batang si Butchoy na iniligtas ni Lolong sa sindikato at ngayon ay lagi na niyang kasama. Pag-amin ni Nathaniel, lodi niya ang kanyang Kuya Ruru. Kasi po magaling po siya umarte. Magaling din po siya mag-stunts. Ngayong gabi, matutunghayan kung saan ba nanggaling si Butchoy mula sa mga unang silip sa eksena. Miss? Miss? Tutulungan kita, Miss. Malinaw na, alam na ng mga tao, di ba? So, abangan po natin kung paano ba marireveal ang lahat ng mga revelasyon na yan, di ba? Paano ba yan lalabas? At si Julio, na ginagampanan ni John Arcilla, may madidiskubre. That bastard is Lolong. He is supposed to be dead. Sinigurado sa akin yan ni Ivan. Lahat ng yan, abangan mamaya pagkatapos ng 24 oras. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.